Ako po si Sister Lay from Gordon Heights po. Paano daw po maliligtas yung mga taong hindi daw po napabalitaan ng salita ng Panginoon? Yung katulad po na naniniwala daw po sa mga Diyos-Diyosan tulad nila Zeus or nila, yun, katulad nila Buddha. Paano daw po sila maililigtas? Ang kaligtasan ay nakasalalay nga naman sa pananampalataya, pero papaano yung hindi naman nakarating ang pabalita sa kanila? Wala silang alam. Papaano ang kanilang kaligtasan? Alam natin sa mga nakaraang lesson po natin na ang Diyos ay makatarungan. No? Nasa Kanya ang katarungan at nababasa niya yung puso ng mga tao. So, sa aking abot ng aking kaalaman, bilang Seventh-day Adventist, naniniwala tayo na ang Diyos ay hindi hahatol ng hindi makatarungang paghatol sa mga tao. No? Lalo na doon sa hindi nagkaroon ng pagkakataong makarinig ng Ebanghelyo. Doon sa Gawa 17:30 ay may ganitong sinasabi. Gawa, ang mga panahon ng kahangalan ay pinalipas na nga ng Diyos. Datapat, ngayon ipinagutos niya sa mga tao na mangagsisi silang lahat sa lahat ng dako. Iyon, ipinapakita dito ng Diyos na mahabagin na ang kanyang kaligtasan ay para sa lahat ng tao o sa lahat ng dako. Ibig sabihin, lahat kahit saan sulok. Kaya ipinapakita ng talatang ito na ang Diyos ay mahabagin pati doon sa mga taong hindi pa nakarinig ng mensahe ng Panginoon. Doon sa Roma 2:14 hanggang 15 ay may ganito pong nakasulat, mga kapatid. Sapagkat kung ang mga hintil na walang kautusan sa katutubo ay nagsisigawa ng mga bagay ng kautusan, ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ibig sabihin dito, mga kapatid, kasi pag pinag-aralan po natin yung revelation, o kapahayagan ng Diyos, ay may tinatawag po tayong divine revelation or special revelation. Na ito po ay sa pamagitan ng Espiritu o kapangyarihan ng Diyos, ay kusang nararamdaman ng mga tao, mga kapatid, kung ano ang kanyang kalooban. Kaya nga dito, kung papansinin po ninyo, yung mga hintil na walang alam, walang nagturo sa kanila tungkol sa kautusan, ay sabi diyan, walang kautusan sa katutubo, ay hindi sila gumagawa ng mga bagay ng kautusan. Ang mga ito na walang kautusan ay siyang kautusan sa kanilang sarili. Ibig sabihin, hindi nila, ang kanilang sinunod ay hindi doon sa kung ano yung nakasulat. Pero meron silang alam kung ano ang tama. At yun po, mga kapatid, meron silang kautusan sa kanilang sarili. Okay? Punta tayo sa verse 15. Na nangagtatanyag ng gawa ng kautusang nasusulat sa kanilang puso, na pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi, at ang kanilang mga pag-iisip ay nagsusumpungan o nagdadahilanan sa isa't isa. So napansin niyo po, pinatotohanan ito pati ng kanilang budhi. Sabihin, yung Panginoon ay nagpapahayag sa kanila. Alam niyo, bago ibinigay ang kautusan kay Moises doon sa bundok ng Sinai, ay meron ng kautusan ang Diyos. Pero wala tayong mababasa. Subalit doon sa Genesis 26:5 ay sinunod na ni Abraham. O pakingilagay ngayon, 26:5. Ayan o, sapagat sinunod ni Abraham ang aking tinig at ginanap ang aking bilin, ang aking mga utos, ang aking mga palatuntunan at aking mga kautusan. Alam niyo, pag-aaralan po natin yan, mula doon sa tinig, sa bilin, mga utos, palatuntunan at mga kautusan, pagbasahin mo mula Genesis hanggang kay Abraham, napakakaunti lang nun. Pero bakit dito? Napakarami pa lang sinunod si Abraham. Pero sabi ng Panginoon, sa kanya yon, yung mga sinunod ni Abraham. Ibig sabihin, may mga ipinahayag ang Diyos kay Abraham na may ipinahayag ang Diyos kay Abraham na sinunod niya ito, pero hindi natin mababasa. Naniniwala tayo, kasama diyan yung Ten Commandments. Naniniwala tayo, kasama diyan yung Sabbath. Ano po? Kasama yung ikapo na binigay niya kay Melchizedek. Kasama diyan sa mga sinunod ni Abraham. Pero wala tayong mababasang utos. Ibig sabihin, merong ginawang revelation ang Panginoon sa kanyang will, sa kanyang kalooban doon sa tao. Kahit na yung mga tao na hindi nakarinig ng pabalita
ay gumagawa sila kung ano yung ipinahayag ng Diyos sa kanila. So, yun po yung aking sagot doon. Meron idadagdag siguro sa Brother Gomer. Maraming salamat, Brother Johnson. Well, tayo po ay katulad ng sinabi ni Brother Johnson na ang Diyos po ay, of course, hindi po natin maaaring pagdudahan yung kanyang pagiging makatarungan at hindi po natin pwedeng pagdudahan yung kanyang pag-ibig sa bawat isa, mga kapatid. So, ang ibig sabihin, ako po ay naniniwala na ang mga taong ito na iniisip po natin na hindi nakaalam ay mayroon pong paraan ang Diyos kung paano sila makakaalam kung yun po ang kinakailangan na mangyari. Kasi may pangako po ang Diyos doon sa isang talata ng Juan sa 10, ang talata po ay 16. Tingnan po ninyo yung talatang ito. Sabi niya, at mayroon akong ibang mga tupa na hindi sa kulungang ito. Sila'y kailangan din namang dalhin ko at kanilang didinggin ang aking tinig. At sila'y magiging isang kawan at magkakaroon ng isang pastor. So ang ibig sabihin, ito nga po yung dahilan kung bakit ang church ay na-establish sapagkat ito yung layunin, ito yung misyon ng iglesia na ang ebanghelyo na atin pong tinanggap ay maibahagi din naman doon sa mga hindi nakakaalam nito. Ngayon, pagdating doon sa question na paano yung hindi nakaalam, well, kapag mayroong mga ganong mga sitwasyon, ay hindi po talaga natin alam kung ano ang magiging kapalaran nila. Ang tangi lang ng nating pangahawakan ay tunay na ang Diyos ay magiging tunay na makatarungan. Ang sabi doon sa isang talata ng unang Timoteo 4 at talata 10, ganito po yung ating mababasa. Sabi niya, sapagkat dahil dito ay nagsisipagpagal kami at nagsisipagsikap, sapagkat may pag-asa kami sa Diyos na buhay, na siyang tagapagligtas sa lahat ng mga tao. So ang Diyos po ang tagapagligtas sa lahat ng mga tao, lalong-lalo na sa mga nagsisisampalataya. So ang ibig sabihin nito mga kapatid, po pwede siguro na may mga taong hindi makakarinig ng Ebanghelyo, pero yun na nga, sapagkat ang Diyos ang tagapagligtas at alam niya yung kalooban o yung puso ng bawat individual sa atin, yun po ay prerogative ng Diyos, mga kapatid, kung ano yung kanyang gagawin. Sapagkat alam naman po natin na ang ibig talaga ng Diyos ay maligtas ang lahat. Kaya nga tayo po ay hindi naniniwala doon sa tinatawag na limited atonement, na meron lamang pinili ang Diyos na maliligtas, no? At yung iba ay talagang nakalaan na mapahamak. Kung babasahin natin ang buong Bible, alam natin na ang sabi doon ay walang ibang ibinigay sa silong ng langit na sukat nating ikaligtas, maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. So ang conclusion po nun mga kapatid, lahat ng maliligtas, anuman ang kanyang kalagayan, ay ito po ay dahilan sa ating Panginoong Jesucristo. Yun po yung dapat na maintindihan po natin doon. And then, meron din pong talata na ganito ang sinasabi sa Lucas. Tingnan nga po natin itong talatang ito. Ito po ay nasa 12. Tingnan po natin yung talata sa Lucas 12:47. At yaong aliping nakakaalam ng kalooban ng kanyang Panginoon at hindi naghanda at hindi gumawa ng alinsunod sa kanyang kalooban ay papaluin ng marami. Okay? Verse 48. Datapwat ang hindi nakakaalam at gumawa ng mga bagay na karapat-dapat sa mga palo ay papaluin ng kaunti. So makikita niyo po yung justice ng ating Panginoon. Kaya nga doon sa mas maraming alam, mas maraming palo pag hindi naghanda. Hindi ho ba? Kaya nga, totoo yung sabi ni Apostol Pedro, mabuti pa sa kanila ang hindi nakaalam, no? Sapagkat pagkatapos nilang malaman ng katotohanan, nagsitalikod. So mas maganda pa nga pala yung kapalaran ng mga hindi nakaalam kasi papaluin lang ng kaunti. Ay yung mga Adventist na alam lahat ng katotohanan at hindi naghanda, ay asahan yun, maraming palo. Ano po? Ang sabi diyan, at sa sino mang binigyan ng marami, ay marami ang hihingin sa kanya, at sa sino mang pinagkatiwalaan ng marami, ay lalo ng marami ang hihingiin sa kanya. So doon sa tanong, paano po yung mga hindi nakaalam? Ako po'y naniniwala mga kapatid, na sa kapangyarihan ng Diyos, ay alam niya po ang gagawin niya sa mga taong ito.
So, magtiwala po tayo doon sa bagay na yon, sapagkat hindi po ako naniniwala na ang ating Panginoong Jesucristo ay aalis doon sa sanktuaryo hanggat mayroong isang kaluluwa na kailangang magsisi at maligtas. Yun po yun, mga kapatid. Yan. So, ibig sabihin, hahatol ang Diyos ayon po doon sa kaalaman. At yun nga yung binanggit ko kanina, meron tinatawag na general revelation at divine revelation. Doon sa mga hindi nakakalam, meron pong general revelation na ginagamit yung Panginoon. At yung binasa natin sa Roma ay kasama doon sa general revelation. Kasi yung divine revelation, ito yung salita ng Diyos at yung mismong buhay ng ating Panginoon at pagkapako sa cross. Yan ay nando sa ating fundamental beliefs.